Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, June 14, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Pogo Hub sa Porac, Pampanga. May kaugnayan ba sa dating opisyal ng Duterte administration? Pirma ni dating presidential spokesperson Harry Roque na tagpuan sa dokumentong na-recover ng raiding team. Isang araw bago ang panghuhuli ng Chinese Coast Guard sa anilay trespasser sa West Philippine Sea. Mga mangingisdang Pinoy nagprotesta sa harap ng Chinese Embassy. Mga pulis at rallyista nagkagirian. Siling labuyo, gamot di umano sa dengue. Department of Health, pinabulaanan. Houthi rebels, may panibagong pag-atake sa barko sa Red Sea. Isang tripulanteng Pinoy nawawala. Maraming sacrifices, mga puyat, yung gabi ginagawa mong araw. At sa ating special Father's Day tribute, kilalanin ng ama na ginamit na inspirasyon sa pagsusulat ng libro, ang kanyang anak. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. May kinalaman ba ang isang dating opisyal ng Duterte administration sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga? Yan ang iniungkat ngayon matapos ma-recover ng raiding team ang isang dokumento na pirmado ni dating Duterte spokesperson attorney Harry Roque. Inamin naman ni Roque na dati niyang empleyado ang nakapangalan sa dokumento pero mabilis din ang kanyang pagtanggi na may kinalaman siya sa operasyon ng Pogo. May balitang A to Z si Kim Salinas. Ito ang property office dito sa loob ng Lucky South 99 na pinasok ng ating mga otoridad kasama ang mga barangay officials, PAOK, CIDG, ACG at tumambad sa kanila ang iba't ibang klaseng dokumento katulad ng NBI clearance, police clearance at maging mga ID ng iba't ibang empleyado ng naturang gusali. Kumpleto ang raiding team na binubuo ng searcher na tungkulin ay maghalughog ng ebidensya. Mga recorder na nakasuot ng body camera na siya namang tagatala ng mga ebidensyang na-recover. Ang target kasi ng search raid, makakalap ng mga record, dokumento at mga komunikasyon para mapagtagpi-tagpi ang punot dulo at kung sino ang nasa likod ng mga Pogo Hubs na ito. Ano ba yung history nito? Saan nang galing ito? Paano tinayo? Yun ang gusto nating malaman. Tsaka yung mga plans kung paano nila tinayo at sino yung mga lumakad o sino yung mga katulong nila o kung sino yung mga naging applicant nitong mga permits nila. Kabilang sa mga tumambad sa raiding team ay ang ilang questionabling dokumento mula sa Malacanang na pirmado di umano ng opisyal ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan masusing investigasyon ang gawin natin dito. Kasi mamaya ginagamit lang yung government o kaya ginagamit lang yung pangalan ng isang tao para lumabas na talagang connected sila pero actually hindi naman. So yun ang ina-avoid natin. Pinapaberipikan na ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga dokumento tulad ng appointment order na nakapangalan sa isang Alberto Rodolfo de la Serna na siya ring pangalang nakalagay sa isang affidavit of support. Ang lumagda dito ay ang dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque. Si Alberto po ay dati kong empleyado, no? At humingi nga po yan ng affidavit of support. Pero ang alam ko po ngayon siya ay isang estudyante dyan sa area ng Clark, no? At ang alam ko po ay meron siya dating tinitiran dyan, pero hindi na po siya nakatigil kung saan man siya nakatiran. Inamin ni Roque na dati umano niyang tauhan si De La Serna pero agad niya ring pinabulaanan na may kinalaman siya sa mga Pogo operation sa bansa. Pero wala naman po kinalaman yan sa operation ng Pogo. I hope that's clear, no? At wag sana bigyan ng ibig sabihin yan dahil wala po talaga akong kinalaman naman sa pagpapatakbo ng Pogo. I take care of my reputation at yung affidavit of support na po yan, that's for a different purpose at malinaw po yan
na walang kinalaman yan sa kahit anong POGO operation. Bukas naman ang news team para mapakinggan ang panig ng sinasabing si De La Serna. Samantala, matapos sibakin sa pwesto ang hepe ng pulis sa Porac, Pampanga, inalis na rin sa pwesto ang Provincial Director ng Kapulisan sa buong lalawigan ng Pampanga alinsunod sa utos ng pamunuan ng PNP. To pave the way po for a fair and impartial investigation po in relation po dun sa POGO raid incident po na nangyari sa Porac, Pampanga. Na-admin relief po ang dating Provincial Director na si Police Colonel Levio P. Basilio at nagkaroon po ng kapalit, nakapili po si Governor po na hahalili sa kanya at si Police Colonel J.C.D. Maandal po ang napili. Sa ngayon, patuloy na bantay sarado ng kapulisan ng 46 na mga gusali sa halos 30 ektarya ng Lucky South 99 na sinasabing naging pugad ng kriminalidad. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kaugnay niyan, suportado raw ng China ang tuluyang pagbabawal ng POGO sa Pilipinas. Sa pahayag ng Chinese Embassy, mahigpit na ipinagbabawal sa China ang pagsusugal dahil sa mga kaso ng kidnapping, ransom, human trafficking at murder na bunga nito. Kaya naman sinusugpo nila ang gambling business operations na nasa labas ng kanilang bansa. Suportado umano ng China ang Pilipinas mula 2018. Halos 3,000 Chinese nationals ang na-deport at 5 POGO hub sa bansa ang naipasara nito lamang nakaraang taon. Giit pa ng embahada, sila rin umano ang nagbabahagi ng impormasyon sa Pilipinas para masawata umano ang POGO sa bansa. Tiniyak naman ng Chinese government na poprotektahan umano nila ang kanilang mamamayan laban sa mga pananamantala. Sumugod ang grupo ng mga mangingisda sa harap ng Chinese Embassy sa Makati para tutulan ang panghuhuli ng Chinese Coast Guard sa mga trespassers sa kanilang umano'y territorial waters. Simula po yan bukas, June 15. Nagkatensyon pa sa pagitan ng mga demonstrador at mga pulis. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard na hindi nadagdagan ang bilang ng mga barko ng CCG na nakapaligid sa West Philippine Sea isang araw bago magsimula ang bagong polisiya ng Beijing. May balitang A to Z si Ace Cruz. Hindi po namin pinagtatanggol na hindi pwede. Kami na po nakikisap sa iba. Kung ano kayo mayos, kigante po kayo siya. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at ilang realista sa tapat ng Chinese Embassy sa Makati. Plano kasi ng Fishers Group na pamalakaya kasama ang Bayan Muna at grupo ng mga kabataan na magsagawa ng maikling programa sa harap ng Chinese Embassy para ihayag ang pagtutol sa panghuli ng Chinese Coast Guard o CCG sa umano'y foreign trespasser sa disputed waters ng West Philippine Sea na magsisimula bukas, June 15. Sa halip na karapatan ng mga Pilipino ang kanilang pinoprotektahan, karapatan pa ng konsulado ng China ang kanilang pinapangalagaan. Nakakalungkot lang talaga na nangyayari ito ngayon. Kalaunan ay pinayagan din ng grupo na isagawa ang kanilang programa pero sa kahabaan na lang ng Hilpuyat Avenue. Gate ng grupo, hindi ramdam na mga mangis na pumapalaot ang presensya ng Philippine Forces taliwas sa sinasabi ng Philippine Coast Guard at Navy na handa nilang protektahan ang mga nagigipit na mga mangisda. Dumidikit sila sa Estados Unidos. Nagjo-joint patrol sila at joint exercises sa mga Amerikano. Ang kailangan ng ating mga mangingisda nandun mismo sa karagatan, yung ating military forces para protektahan sila at labanan itong pambubuli na ginagawa ng China. Bagay na sinigundahan ng mangisda mula sa Masinloc, Zambales. Hindi naman namin sinusukat yung kakayanan nila at kami rin at gayon din ang suporta ng ating pamahalaan. Pero mas gusto namin talagang mas makarating pa dahil yun naman po ay sakop ng executive economic zone ng ating pamahalaan. Sa ilalim ng kautusan ng China sa kanilang Coast Guard, pinapayagan ang paghuli sa foreign trespassers pati ang pagkulong na hanggang 60 araw kahit walang paglilitis. Pero ayon sa Fishers Group, hindi sila matitinag sa kautosang ito ng China. Kailangan pa rin po namin manindigan upang ipalam sa Chinese Embassy at lalo sa bansang pamahalaang China at US na kami po ay tuloy-tuloy na manlalayag at manghuhuli ng aming pagkain para sa aming mga pamilya. Marapat ang nilang gumawa na ng legal na hakbang ang Pilipinas gaya ng muling pagdulog sa International Court.
Tingin namin legal action is required. Doon mismo sa pagtatayo nila ng island, no, yung island building activities nila noon pang 2012, kung saan nagtayo sila ng islands, illegal reclamation ng 3 isla sa loob ng ating exclusive economic zone. Tingin namin overdue na nag-file ng kaso ang ating pamahalaan. Bago mag-disperse ang grupo sa harap ng Chinese Embassy, pinagpupunit ng mga demonstrador ang malaking larawan ni Chinese President Xi Jinping at mga katagang China fishing ban. Sinabi naman ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi nagdagdag ng puwersa ang Chinese counterpart sa disputed waters na ngayon tanging 2 barko lang ng CCG ang naroroon at 6 na militia vessels. Malimit ani Tariela na 4 na nagpapatrol ng barko ng CCG sa loob at labas ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Admiral Gavan has already alerted our Coast Guard assets in anticipation if ever China would be apprehending Filipino fishermen as they are engaged in fishing venture in different parts of the West Philippine Sea. Samantala, noon narito ay pumirma ng kasunduan ng PCG sa Philippine Space Agency o PhilSA para mapaigting ang maritime security capabilities ng ahensya at mabantayan ang maritime domain ng Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, nako matapos ang sunod-sunod na bawas presyo sa produktong petrolyo, may nakaamba namang medyo malakihang taas presyo sa susunod na linggo. Sa inilabas na abiso ng Energy Department, nasa 1 peso at 45 centavos hanggang 1 peso at 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 60 centavos hanggang 85 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang halos 2 piso ang pwedeng idagdag sa kada litro ng kerosene. Epektibo yan sa Martes o June 18 ang dagdag presyo. Nasabat ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang halos 100 milyong pisong halaga ng mga smuggled agriculture products sa isang gusali sa Barangay Toclong, Kawit, Cavite. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, nadiskubre ang 10 cold storage facilities na naglalaman ng mga kahon-kahon ng mga frozen meat, isda at iba pang processed products. Wala umanong kaukulang dokumento ang mga ito katulad ng sanitary permit. Pinaniniwalaan namang galing sa China at sa Hong Kong ang mga nasabat na produkto dahil sa mga etiketa. Ibinebenta ang mga ito sa mga samgyupsal at shabu-shabu restaurants o kaya ay nilalako online. Nakakandado naman na ngayon ang mga pasilidad at kukumpiskahin ang mga produkto sa mga susunod na araw. Illegal itong cold storage na to, hindi to registered sa NMIS. Kung hindi mo to papasukin, nandun ka sa labas, hindi mo siya makikitang may cold storage. Sa iba pang balita, hindi po nakakapagpagaling ng dengue ang siling labuyo. Yan ang nilinaw ng Department of Health kontra sa kumakalat na fake information online. Kasabay niyan, muling nagpaalala ang ahensya sa publiko na puksain ang mga lamok sa kapaligiran para makaiwas sa naturang sakit. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Muling nagbabala ang Department of Health sa sakit na dengue ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon sa DOH, bagamat nakitaan ng pagkalma ang datos ng mga nagkakasakit ng dengue mula sa mahigit 5,300 noong Abril sa halos 4,000 na lang nitong unang bahagi ng Mayo, hindi pa rin daw dapat magpakampante. Posible raw kasing nalit lang ang pasok ng mga report. Tuwing rainy season, June, July, August, tumataas, bumubulusok ang bilang ng dengue cases. Nandito po tayo ngayon sa ilalim ng Sevilla Bridge ng Mandaluyong City kung saan naging tirahan na rin siya ng mga nangangalakal ng basura. At itong balsa lang ang tinutungtungan ko habang nagkalat ang mga basura sa paligid at umaalingasaw na maduming tubig. Ayon sa DOH, yung mga ganitong lugar ang madalas na pinagpupugaran ng mga lamok na may dengue. Minsan, talagang pag natutulog kami dito, Makati, makakagat ng lamok paggabi.
Lalo pag wala kaming katol, mahirap talaga. Paalala ng DOH, para iwas dengue, puksain ang mga lamok na may dalang naturang sakit. Dapat rin daw panatilihing malinis ang kapaligiran tulad ng mga lumang gulong na pwedeng pamahayan ng lamok. Huwag nating hayaang tapon na tayo na tapon ng basura at nagbabara yung ating mga estero para dumadaloy lagi yung tubig para hindi siya naiipon. Dagdag ng ahensya, huwag rin daw basta-basta maniniwala sa mga peke at maling impormasyon tulad ng kumakalat sa social media. May nakita tayong bali-balita na kumalat na di umano ang siling labuyo ay gamot para sa dengue. Wala pong ganoon. Actually sa kasalukuyan, wala pang kahit na anong gamot na talagang dengue. Sakali namang magkaroon ng sintomas ng dengue tulad ng mataas na lagnat, masakit na kasukasuan o kaya ipagdurugo ng ilong, agad raw kumonsulta sa doktor upang mabigyan ng tamang atensyong medikal. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 67,800 ang mga nagkakasakit ng dengue sa bansa. 189 sa mga pasyenteng ito ang namatay dahil sa naturang sakit. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Here's the comeback! Nasa Hong Kong na nga sina Alden Richards kasama ang ilang cast para sa shooting ng pelikulang Hello, Love Again, ang sequel ng award-winning 2019 film na Hello, Love, Goodbye. Sa Instagram post ni Direk Cathy Garcia Molina, may kita na nasa Hong Kong airport na sina Alden, dala-dala ang kanilang mga bagahe na tila nagkakakulitan pa. Agaw pansin rin ang post ng co-star ni Alden na si Joros Gamboa at Jeffrey Tam. Samantala, hindi naman namataan sa Hong Kong taping ang award-winning actress na si Catherine Bernardo. Sa aming pagbabalik, Salpukan 2.0, PNP kakasuhan ng 6 na supporters ni Kibuloy matapos harangin ang inihaing warrant of arrest sa Davao. Kampo ni Kibuloy, magsasampa rin ng reklamo. At CFA, kinunda na ang panibagong pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea. Pinoy na lulanan ng MV Tutor, kumpirmado nawawala. Ang may init na balita, abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Magiging handa kaya lahat ng mga tatakbo sa susunod na halalan? Target kasi ngayon ng Commission on Elections ang mga kopya ng Certificate of Candidacy na ilabas sa kanilang website para sa publiko. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney Rex Audianco, para ito sa isinusulong na transparency ng eleksyon. Sa pamamagitan din daw nito, mas madali ring makapagsasampa ng reklamo ang publiko laban sa mga tatakbong hindi pala kwalipikado. Samantala, tiniyak ng bagong talagang director ng National Bureau of Investigation na tututukan niya ang paglaban sa cybercrime syndicates sa bansa. Ayon kay retired Judge Jaime Santiago, pupukpukin niya ang pagtuligsa sa mga scam na kaliwat ka ng laganap ngayon online. Bibigyan ring prioridad ni Santiago ang pagpapabilis ng pagpapalabas ng NBI clearance. Bago maupong bagong NBI Director, isang dating pulis si Santiago at nagsilbi rin bilang hukom sa Manila Regional Trial Court. Well, as much as possible, pagandahin pa ang serbisyo ng NBI, yung tiwala ng tao, ibalik, ganun. Usual na order sa isang bagong hepe. Sinampahan na ng PNP ng patong-patong na kaso ang 6 na taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy matapos ang umano'y tangkang pananakit sa mga otoridad noong June 10. Balak naman ding magsampa ng kaso ang kampo ni Kibuloy sa pangunguna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa anilay overkill sa pagsilbi ng warrants. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Obstruction of justice, illegal possession of bladed, pointed, or blunt weapons at disobedience of lawful orders. Iyan ang mga kasong isinampa ng PNP sa 6 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ matapos hadlangan umano ang kapulisan sa isinagawang paghahain ng arrest warrant laban kay Kibuloy.
Ang PNP po ay open sa anumang investigasyon, pero ang gusto rin po natin maging bukas din po, lalong-lalo na po itong si Pastor Kibuloy at iba pang akusado na harapin po yung kanilang mga kaso laban sa kanila. Sa pahayag naman ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na inilabas ng SMNI News sa kanilang social media accounts, handa rin ang kanilang kampo na maghain ng legal na aksyon laban sa tinatawag nilang overkill operation ng kapulisan. Aniya, inihahanda na nila ang mga affidavit ng mga miyembro nilang na-trauma umano sa insidente at inventory ng mga nasirang ari-arian dahil hindi pwedeng wala aniyang mananagot. Taktika raw ito ng kasalukuyang administrasyon para malihis ang atensyon ng publiko sa isyu ng korupsyon at pang-aabuso ng kapangyarihan sa bansa. Maghahain naman si Senator Robin Hood Padilla ng resolusyon sa Senado sa June 18 na layong imbestigahan ang di umano'y paggamit ng PNP ng labis na police force ng salakayin ng kampo ni Kibuloy. Ayon kay Padilla, hindi dapat nalalabag ang dignidad ng sinuman sa tuwing naghahain ng warrants of arrest ang mga otoridad. Tungkulin din umano ng PNP na pangalagaan ang karapatang pantao ng publiko at siguruhin ang kanilang kaligtasan bilang pagrespeto sa batas ng bansa. Kasunod naman ang mga pambabatikos, na-relieve naman na sa pwesto ang ilang opisyal ng PNP dahil sa umano'y violation sa paghahain ng warrant kay Kibuloy. Kabilang dyan sina Police Regional Office 11 Director Brigadier General Aligre Martinez, PNP Directorate for Operations Head Police Major General Ronald Lee, at Intelligence Group Director Police Colonel Edwin Portento, habang ang ilan naman ay nari-assign sa Police Regional Office 4A Calabarzon. Sa kabila nito, patuloy pa ring naninindigan ng PNP na lehitimo ang kanilang isinigawang operasyon sa compound ng nagtatago pa ring si Kibuloy. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Mariing kinokondena ng Department of Foreign Affairs ang panibagong pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea. Nitong June 12, umatake ang militanteng grupo sa MV Chutor, lula ng ilang Filipino crew. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers ang pagkawalan ng isang Pinoy. Nananawagan ng DFA sa United Nations member states na protektahan ang mga naglalayag sa Red Sea. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkikipag-ugnayan sa UK para mailigtas ang ating mga kababayan. Sa ating mga kasama na Filipino seafarers na napasakay na yung MV Chutor na binomba at ngayon hindi malaman ang gagawin, meron lahat ng maaaring gawin ay ginagawa na namin. Nagko-coordinate kami sa UK Maritime Trade Operations at naghahanap kami ng paraan para madala kayo muna sa Djibouti. Isa na namang Pinoy Power dahil nasungkit ng women's volleyball team na Alas Pilipinas Girls ang bronze medal sa katatapos lang na 22nd Princess Cup Southeast Asian Under-18 Women's Volleyball Championship sa Thailand. Ito ay makaraang lampasuhin ng Pilipinas ang Australia sa score na 25-13, 25-21, 25-20. Tinalo ng Pinas ang Singapore, Malaysia at iba pang koponan. Muling maglalaro naman ang Alas Pilipinas sa 2024 FIVB Volleyball Women's Challenger Cup sa Hulyo sa Ninoy Aquino Stadium. Susunod, kapamilya actress host na si Kim Chiu, nag-skydiving extreme activity sa Dubai. At ngayong Father's Day, tampok ang nakakaantig na istorya ng isang amang manunulat. Abangan ang lahat ng yan, huwag bibitiyo dito lang sa Balitang A to Z. Haligi nga ng tahanan kung maituturing ang ating mga ama na isa sa mga tumataguyod para maging matibay at buo ang pamilya. Kaya naman tuwing ikatlong linggo ng Hunyo, ipinagdiriwang hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ang Araw ng Mga Ama.
Tampok natin ngayon ang kwentong inspirasyon ng isang tatay na humuhugot ng lakas mula sa kanyang mga anak para matupad ang pangarap na makasulat ng isang aklat. Ang detalye niyan sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Mahirap na masarap, syempre dahil kumbaga parang meron kang isang bata, meron kang isang isip na minomold na maging isang maayos, mabuting tao. Talagang ang mahirap ang maging isang ama at hindi biro ang magpalaki ng mga anak habang tinuturo mo sa kanila ang mabuting landas. Saksi dyan si Tatay Bimbo, isang mamamahayag, manunulat at magulang. Alam niya ang hirap kung paano pagsasabay-sabayin ang maraming ginagawa. Maraming sacrifices, puyat, yung gabi ginagawa mong araw, di ba? Parang gano'n. Para lang siyempre ma-providean sila ng mga pangangailangan nila. Edad na siyam nang maulila si Bimbo sa kanyang ama, pero hindi ito naging dahilan para hindi niya gampanan ang maging isang mabuting ama para sa kanyang pamilya. Ito rin ang isa sa mga turning point ng kanyang buhay kung bakit nais niyang ikwento ang maraming istorya ng buhay. Marami akong pinagdaanan kasi sa buhay dahil nga maaga ako naulila sa ama. Maaga ako natuto sa buhay. Yung mga pinagdaanan ko noon, parang dito ko nire-relate sa pagsusulat ko. Kid at heart pa rin ako eh. Naging inspirasyon niya sa pagsusulat ng librong pambata ang panganay niyang anak na si Gabriel. Actually, aksidente lang din na nagsulat ako ng librong mga kwentong pambata dahil sa yung panganay kong anak, si Gabriel. Nung bata siya, mahilig siya magpakwento ng mga bedtime stories. Tapos, over the years, nauubusan na ako na ikukwento ko sa kanya. So sabi ko parang, what if sumulat ako ng sarili kong kwento? Nakapagsulat na si Tatay Bimbo ng 8 libro. 4 rito, pinarangalan na sa isang Media Awards bilang Best Short Story for Children. Ito po yung latest ko na book na Mimosa, published by Lampara. Dito, nilabas ko yung struggles, yung mga hirap na pinagdadaanan sa buhay. Nais ni Tatay Bimbo na makatulong sa mga bata na matutong bumasa at mas makilala pa ang panitikang Pilipino. Sa ating mga daddy, marami mang pagsubok na dumating sa buhay natin. Nandyan lagi yung pamilya natin para magsilbing inspirasyon. Sila yung magtutulak sa atin pag yung feeling natin susuko na tayo. Nandito na tayo sa stage ng buhay natin na sila na lang yung pinagtutuunan natin ng pansin. Kasi yung dreams natin, sila na yun Kaya naman sa mga tatay, itay, papa, pops, erpat, daddy at kahit ano pang tawag ang meron tayo at kahit maging sino ka pa, basta't kaya mong gampanan ng pagiging ama, Happy Father's Day po! Para sa inyo po ang araw na ito. Gawin nating gabay ang ating pamilya, gawin natin silang lakas para matupad natin yung pangarap nila sa buhay. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, walang takot rin ba kayo na katulad ng Chinita Princess na si Kim Chiu? Abay, paano nga ba naman sinubukan ni Kim ang sikat na skydiving extreme activity sa Dubai? May taas lamang naman na 13,000 feet. Panoorin. We crawl around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed.
Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa author na si Andy Andrews. Sabi niya, ang buhay ay isang pribilehyo, pero ang lubusin ang pagiging buhay ay isang desisyon. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy Father's Day at happy long weekend po.